Ano po, at yung dakilang pagtatalaga sa bawat isa sa atin. Maaaring tayo ay miyembro ng singing ministry, no? Prayer warriors, no? Yung iba't ibang ministry dito sa ating iglesia. Pero ito yung pinaka mahalaga na dapat nating gawin. Kaya nga ang tawag ay Great Commission. Ano po, nandito sa Mateo 28, 18, 19, and 20. Ano po, dun sa 18, ang sabi nga, ibinigay ng lahat sa ating Panginoong Jesus ang kapangyarihan. Bakit kaya ibinigay yung kapangyarihan sa ating Panginoong Jesus? No? Dahil nga para mabigay din naman niya sa atin para tayo ay mayroong lakas ng loob kasi nga tayo ay mahihina. Kumbaga tayo minsan talagang reluctant tayo doon sa kautusan to na tayo ay pumayo at magbahagi ng mga salita. Kasi talagang medyo naman talaga mahirap. Marami talaga yung konsepto na ganoon. Sabi, naku, ayoko na diyan. Akala ko bagay sisimba lamang. Ayun naman pala, napakarami pang ginagawa. Meron pang pag-aaral, no? Walang katapos ng pag-aaral. Kaya nga, kumbaga, hindi ka pa masyado talagang matured dito sa, spiritually matured. Talagang iisipin mo, naku, ayoko na diyan, napakadaming ginagawa, abalang-abala, tapos kung ano pang mga ginagawa, no? Aral ng aral. Tapos kailangan pa humayo, no? So, hindi natin masyado talagang tawag dito, ma-reach yung mga ganong ano, hanggang hindi tayo talaga nabubusog, no, ng mga salita ng Diyos. At tama ka, Brother Reggie, napakalaking bagay na tuwing umaga talaga nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos. Kasi talagang parang pagkain talaga na gutom ka. No, gutom ka palagi na pagka nalibanan nga ng yun na lamang kanin, hindi ka nakakain, para bagang minsan katal ka na. Nangangatal ka sa gutom, how much more. Etong pagkain na ito na nanggagaling sa ating Panginoon. Ayan. So, yung 18 nga po, yun na, doon na sinabi na tayo ay humayo, no? Humayo. So, humayo. Yan ay aksyon na kailangan nating gawin. So, hindi lamang yung tayo ay magbahagi dito sa loob ng iglesia o kaya doon sa ating morning devotion. Kung hindi, humayo. Ito ang pinaka-great, no? Na pwede nating gawin. Sabi nga sa ating awitin kanina, dakila ka, di ba? Dakila ka. Yan. So, kailangan din tayo maging dakila katulad ng ating Panginoon. At paano yun? Kailangan tayo ay makapagbahagi ng mga salita ng Diyos. Ang sabi nga doon, marami yun humayo, bautismuhan, di ba? Humayo. Hindi sapat na makapagbahagi ka. Pagkatapos nun, kailangan mo siyang bautismuhan at turuang sumunod. So, hindi sapat ang paghayo lamang, pagbabahagi. Kung hindi may mga kadugtong pa bautismuhan at turuang sumunod, di ba? Kaya nga, pag napasunod na, yun na yung alagad o yung tinatawag na disciple. No? Na kung sabi nga ni Brother Reggie kanina, kung hindi pala naging masipag at hindi sumunod yung mga tao nung unang panahon, yung mga apostoles, doon nagsimula sa apostoles ni Kristo. Kung hindi nila ginawa yun, di wala rin tayo dito. Kaya, ang ibig sabihin, kailangan din nating gawin kung ano yung ginawa ng mga alagad noon. Di po ba? Kasi kung di natin gagawin, mapuputol. Sino pa? Sino pa yung mga susunod na mga generation na magiging disciple? Kaya nga yung vision natin na win souls and make disciples. Masasabi ba natin disciple kung hindi marunong sumunod sa mga kautusan? No? Sa mga kautusan ng ating Panginoon. So, hindi pa rin. No? Na hanggang halimbawa yung pagsimba na nga lamang sila for compliance na at makikita makikita ng mundo na, yun yung religion kasi no? Yung sisimba ka, tapos na, parang pakitang tao lang na ikaw ay isang relihiyosa.
dahil sumisimba ka, sumasama ka minsan din sa mga paghayo-hayo, no? Pero wala yung sa loob. So, ang ito pang napakagandang ibinahagi ni Brother Reggie ay yung hindi natin magagawa itong lahat ng ito kung walang pag-ibig sa ating puso. Diba? Tingnan ninyo, yung pag-share doon sa ating mga mahal sa buhay at yung pag-share sa, kumbaga hindi naman natin masyadong kakilala. Diba? Kung maranasan natin yung parang iba. Kasi doon sa ating mga mahal sa buhay, nandun yung malalim, no? Yung gustong-gusto natin. Talagang gusto natin siyang magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, nasama yung loob natin. Gawa ng ba't baga ito ay napakatigas ng puso, no? Pero pag doon sa parang kakilala lamang natin, na hindi naman natin masyadong ka-close, hindi ganun yung intense, no, ng pag-share. Ano, bahala ka na sa buhay mo. Mahalaga ang mahalaga ay nakapagbahagi. So, laging nagiging ganon yung konsepto natin. Ang mahalaga, nakapagbahagi ako sa iyo. Kung ayaw mong tanggapin, ayaw mong gawin, di bahala ka sa buhay mo. Pero yung concern doon sa ating mga mahal sa buhay, parang hindi sapat na talagang kung ayaw niya, bahala sa buhay niya kasi nga nandoon yung pag-ibig. Nandoon yung pag-ibig sa ating puso. Kaya nga tamang-tama din, very relevant and very timely pa rin yung sharing ni Brother Reggie. Kasi nandun pa rin yung pag-ibig, di ba, love month ngayon, no? Nandun pa rin yung pag-ibig na kailangan talaga, musbong muna yung pag-ibig bago tayo makapagbahagi. Kailangan nandun yung love thy neighbor, no? Bago tayo makapagbahagi. Kasi kung di natin mahal yung ating share, pero kayo na nga lang. Kasi kailangan ko, utos sa akin yun kailangan kong gawin to. So after that, wala na. Kaya nga doon sa ating mga hinahayuan, kahit pa, kumbaga parang napifeel natin na ayaw. Talagang gano'n natin, ayaw. Pero continuous pa rin yung prayer natin na sana one day naman magising siya, nahipuin siya ng banal na spirit. Sabi daw doon sa 18, siya yung pinakamakapangyarihan. So pag tayo humingi sa ating Panginoon at yun naman ay para sa kanyang kalwalhatian, tayo naman ay kanyang pagbibigyan. Ano po? So sabi nga ay doon sa 19, ako'y sasain niyo hanggang sa dulo ng iba, isang libutan, di ba? Dulo ng sanlibutan, merong hanggang sa wakas ng panahon, di ba? Na halos naman pare-pareho yung mga terminologies na yun. Basta, ang pinakamahalaga, siya ay nasa atin at tayo ay kanyang tinutulungan. So, ayan, so purihin po ang Diyos. Yung po lamang yung maidadagdag ko kay Brother Reggie. At kayo naman po,